Isa sa dahilan ng pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte ay ang sinasabing confidential fund na di umano ay hindi maipaliwanag ng VP kung saan ito nagamit. Well, sinabi ng independent senatorial candidate at dating auditor ng Commission on Audit or COA o COA na si Heidi Mendoza na obligasyon daw di umano ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga confidential information dito kapag hinihingi iyon ng Kongreso at ng COA. Nang makapanayam sa monitoring matters ng TV5, sinabi ni Mendoza na ang mga alituntunin sa paggamit ng confidential funds ay nag-aatas sa pinuno ng isang government agency na magpatupad ng internal controls upang matiyak na tama ang paggamit sa pondo ng gobyerno. Ibig sabihin, alam dapat daw ni Vice President Sara kung sino-sino ang mga nasa payroll ng kanyang tanggapan bilang confidential agents. Gaya ni Mary Grace Piatos at ng mahigit 1,300 iba pa na nakasign o nakapirma bilang mga benepisyaryo ng confidential funds na ito ng Office of the Vice President or OVP. Pero pawang wala nga daw mga record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority or PSA. Ayon din kay Mendoza, hindi maaaring tanggihan ng OVP ang Kamara kung nais nitong suriin ang mga pangalan sa journal ng confidential funds dahil bahagi ng kapangyarihan ng lower chamber ang magsagawa ng oversight sa paggastos ng national budget. It is written the guidelines that the head of agency must keep a journal. Congress can check it as they see fit. Remember, there is no law prohibiting that. On the other hand, the Constitution upholds the right of the citizen to information affecting their welfare and interests. This confidential fund is an information that is very important to us. Yan pa ang naging eksplanasyon ni Mendoza. Bukod naman sa confidential fund ay tila wala namang iba ng maibato pa sa kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas. Samantala sa naging pahayag at talumpati ni Senator Chis Escudero ay tinawag niyang nasasakdal ang Vice Presidente ng Pilipinas. Narito po ang detalye sa pagpapaliwanag ni Senator Chis Escudero hinggil sa impeachment ng Vice Presidente. Nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them, among others, of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? In 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na. At nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin kay, sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya alam, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Ito alam ni Vice President Sara Duterte na wala talaga siyang kasalanan, makikitang unbothered nga ang nasabing BP. Well, marami nga ang nag-aantay kung ano ang magiging kapasyahan ng Senado hinggil sa impeachment ng Vice Presidente.
Kayo, ano sa palagay nyo? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz Now.